Pasintabi po, isang lalaki sa Kawayan Negros Occidental ang pinugutan. Sa Lapu-Lapu City, Cebu naman, pinagsasaksak ang isang babae sa loob ng jeep. Narito po ang unang balita. Bumangga sa gilid ng kalsada ang modern jeep na ito sa Lapu-Lapu City sa Cebu matapos mawala ng kontrol ang driver. Nagsibabaan din ng mga pasahero, driver at konduktor. Pero hindi aksidente ang dahilan, kundi ang pagkamatay ng isang babaeng pasahero na pinagsasaksak ng kanya umanong asawa. Ayon sa pulisya, sira ang CCTV sa loob ng modern jeep kaya hindi nakuna ng insidente. Pero batay sa kanilang investigasyon, nakasunod ang suspect ng sumakay ang biktima sa Mandaue City. Nakiusap daw ang biktima sa driver na huwag pasasakayin ng asawa. Pero hindi raw tumigil ang asawa hanggang makasakay siya. Pagdating sa Barangay Ibo sa Lapu-Lapu City, tsaka ginawa ang krimen. Alay sa mga relatives aning biktima is taon na silang gabuwag for almost 12 years. Wala na sila magtipon. Pero kaning suspect, kaning bana is continue gihapon magsunod-sunod niya. Sige bulga sa kaning asawa, kaning biktima. Antod naitabo itong insidente. Habang nagkakagulo sa jeep, nahirapang humingat na matay rin ang isa pang pasahero. Imbes tiil, kanimo yung nag-una, tugpa sa iya ba? Diri sa iya ribs. Yung mo to gahapon sa autopsy, mo to resort na diri gid sa ribs niya. Wala na yung oxygen na kanang kuan gay diri sa naglisod siya ginhawa. Tumakas ang suspect pero natunton siya ng mga pulis. Itinanggi niya ang krimen. Sir, wala jud ko sir. Ako na clear jud ang pagulingon, wala jud ko mahilabot sa akong asawa sir. Pila 12 ni katuig nagbulag. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng babaeng sinaksak. Hindi pa rin bumabalik sa trabaho ang driver at conductor ng modern jeep. Nagpaabot naman ng tulong ang pamunuan ng jeep sa pamilya ng dalawang nasawi. Sa General Santos City, mga saksak sa ulo, tenga, leeg at likod ang ikinamatay ng isang lalaki. Ang sospek kasamahan niya sa buy and sell business na kanilang pinagtatrabahuhan. Agad siyang naaresto at naabutan pang hawak ang itak na ginamit sa krimen. Aminado ang sospek at sinabing nagawa niya ang krimen dahil nagbanta raw ang biktima na papatayin siya sa kanyang pagtulog. Tigbas ko lang. Ha? Basta tigbas ko lang. Tigda mi. Patalikod ko sa katalikod. Hinang ko niya nga wala kayo klaro. Patay ka ugma. Wala lang. Nag-ingon ko. Ilom. Ito na. Kalitan ako. Wala na ko nagawa. Kay kita na ko. Patayin naman. Posibleng maharap sa reklamong murder ang suspect. Hostisya naman ang panawagan ng pamilya ng biktima. Sa Kawayan Negros Occidental, natagpo ang putol ang ulo ng isang lalaki na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulisya, bumili sa tindahan ng biktima nang biglang dumating ang suspect na may dalang itak. Sinubukan tumakbo ng biktima pero nahila siya ng suspect tsaka pinagtataga. Napagalamang dati ng may alitan ng biktima at suspect. Nakakulong na ang suspect at naharap sa reklamong murder. Wala siyang pahayag. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News.